Masayang nagdiriwang ng kasal ang bagong mag-asawang ito at pauwi na sana sa kanilang bagong tahanan. Ngunit sa hindi nila inaasahan, dahil sa mga sunod-sunod na maling desisyon ng isang tao, ang unang araw nila bilang mag-asawa ay siya na rin pala ang huli. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong video. Simulan na natin ang kwento. Taong 2023, naging abala ang magkasintahan na sina Samantha at Eric para sa paghahanda sa kanilang kasal noong darating na April. Matagal na magkarelasyon ang dalawa na halos lahat ng taong nakakakilala sa kanila ay makakapagsabi na sila ay sadyang nakatadhana para sa isa't isa. April 28, 2023, ginanap ang kasal nila sa Folly Beach, South Carolina, kung saan dumalo ang 100 ng kanilang pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan. Ang kanilang kasal ay hindi kagaya ng iba na masyadong mahigpit ang mga magkasintahan pagdating sa aesthetics at pagkaperpekto ng bawat detalye. Sa halip, ayon pa nga sa mga guest, sobrang na-enjoy nila ang buong event at naramdaman talaga nila ang kasiyahan ng araw na iyon. Hindi rin nga daw masabi ng mga photographer na sila ay nagtatrabaho dahil magaan kasama ang dalawa. Ang nag-bake ng cake para sa event ay ang kapatid ng bride na si Mandy at isa itong half pineapple, half coconut, kagaya ng nirequest ni Samantha. Isang bagay pa na napansin ng mga tao sa event, sa bawat minuto daw ng pagdiriwang, halos hindi maalis ng bagong kasal ang mga mata nila sa isa't isa, na wari ba'y sila may sariling mundo. Na kapag tinitigan mo ang dalawa, makikita mo talaga kung gaano sila ka-in-love. Sa huling bahagi ng reception, kumuha ang mga guest ng sparklers at tumayo sa isang linya habang naglakad naman sa gitna sina Samantha at Eric, papunta sa sasakyan nilang golf cart na may nakalagay na just married. Doon sila sasakay patungo sa kanilang Airbnb at pinagmamaneho ito ng dalawa sa kanilang kapamilya. Ibig sabihin, 4 silang lahat na pasahero ng golf cart. Nang nagsimula ng umandar ito, kumaway pa sina Samantha at Eric sa mga tao habang naghihiyawan naman sa tuwa ang mga bisita. Pag-alaala pa ni Eric ng pagkakataong iyon, tumingin daw sa kanya si Samantha at nagsabi na sana tumagal daw ang araw na iyon ng pangwalang hanggan. Yun ang mga huling salita na binigkas ng kanyang asawa bago mga 20 minuto ang lilipas, tumaob ang golf cart na sinasakyan nila at si Samantha Miller ay matatagpo ang patay, suot pa mismo ang kanyang wedding dress. Ayon sa mga residenteng naninirahan malapit sa pinangyarihan ng banggaan, may narinig daw silang parang malakas na pagsabog mga bandang 10:00 ng gabi. Medyo maaga pa itong oras kaya halos gising pa ang lahat. Napagkarinig nila ng ingay, lumabas daw ang karamihan ng mga residente na malapit doon upang tingnan kung ano ang nangyari. Di tumagal, bumungad na nga sa kanila ang mga nakahilatang katawan ng 4 na tao, mga 90 meters ang layo mula sa isang golf cart. Punong-puno ang mga ito ng dugo na inilarawan nila ang eksena bilang kakilakilabot. Nang sumakay ang 4 sa golf cart, nakaupo sa harapan ang kuya ni Samantha na si Benjamin at katabi nito ang 17 years old niyang anak na si Brogan. Nakasakay naman sa likuran sina Samantha at Eric. Hindi ganoon kaprotektado ang golf cart kagaya ng karaniwang mga kotse, kaya nang nabangga sila, malakas ang kanilang pagkatilapon. Ayon pa sa mga pulisya na rumisponde sa lugar, ang sinasakyang golf cart ng mga biktima ay talagang wasak at halos naghiwa-hiwalay na. Ang 3 sa mga sakay nito ay pawala-wala ang malay kahit duguan, ngunit ang isa ay hindi na gumagalaw at wala na ring pulso. Ginawa pa ng mga medic ang lahat para maibalik lamang ang tibok ng puso nito, pero huli na talaga ang lahat na dineklara nila itong dead on the scene. Habang tinitingnan naman ng mga officer ang paligid, hindi sila gaanong nahirapan sa pagtagpi-tagpi ng buong pangyayari. Base sa kanilang konklusyon, binabagtas ng golf cart ang kalsada nang bigla na lang itong binangga ng isang gray Toyota Camry sa likuran. Kalaunan, lumabas din ang driver ng Toyota Camry nang walang kahit anong galos tsaka pagewang-gewang ang lakad at ang una niya sinabi parang may bumangga daw sa kanya. Ayon pa sa mga residenteng nakasaksi,
Nang nakita ng 25 years old na si Jamie Lee Komorowski ang mga nakahilatang tao sa daan, nagsimula di umano siyang sumigaw at ang una pa niyang tanong ay kung sino ang mga ito at kung ano ang nangyari. Ni hindi man lang niya naintindihan na siya ang may dahilan nun. Ilang oras lang ang nakakaraan habang naglalakad papunta sa altar si Samantha upang ikasal kay Eric. Si Jamie Lee naman ay naglalakad din ng hindi tuwid na para itong madadapa. Lasing na siya pero gusto pa rin niyang pumunta sa isa pang bar, kaya pinilit pa rin niyang imaneho ang kanyang kotse. Pagkatapos kasi ng shift niya sa Taco Boy Mexican restaurant kanina, nagpasya siyang magpalipas ng oras sa pag-inom. Una siyang pumunta sa isang bar para uminom ng alak at pagkatapos niya doon, nagmaneho na naman siya sa isa pang bar para ipagpatuloy ang paglalasing. Muli sa pangatlong beses, sa halip na umuwi na, muli siyang sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa isa pang bar. Ayon sa mga ilang nakasaksi, nakita nila si Jamie ng gabing iyon na uminom ng napakaraming beer at shot ng tequila. Lasing na daw ito pero ayaw niyang magpaawat at nagpumilit pa rin na magmaneho papunta sa isa pang bar. Sa kabuuan, 5 bar lahat ang kanyang dinayo bago siya nagpasyang umuwi mga bandang alas 9:30 ng gabi. Gayunpaman, sa sobrang kalasingan niya, hindi man lang nito napansin na papunta pala siya sa maling direksyon at hindi patungo sa kanilang bahay. Ibig sabihin, wala nga siya dapat sa kalsadang dinadaanan ni Samantha na Ashley Avenue. Dagdag pa doon, nagmamaneho rin ito sa bilis na 104 km/h sa daan ng 40 lang dapat ang limit. Sa isang CCTV footage na to mula sa bahay ng isang residente, makikita mong dumaan sa kanilang harapan ang isang golf cart na mabagal lamang ang pagpapatakbo habang pagkalipas lang ng ilang minuto, sunod namang nakita sa video ang isang kotseng halos humaharurot sa pagpapatakbo. Hindi nga magkasalubong ang pwesto ng dalawang sasakyan, subalit sobrang mabilis lang talaga ang pagpapatakbo ni Jamie na naabutan niya at nabangga sa likuran ang golf cart na sinasakyan ng mga biktima. Ang pinaka nakakainis pa sa buong kasong ito ay ang reaksyon ni Jamie sa kanyang nagawa. Sa halip na magpakita ng concern sa kanyang mga nasaktan, ang una niyang naisip ay ang hanapin ng kanyang boyfriend. Dagdag pa niya, dapat daw pauwiin na siya ng pulisya dahil wala naman siyang ginawang masama. Hindi ko alam kung manhid lang ba talaga siya o sadya lang itong isang taong walang pakialam sa iba. Nang dinala ang 4 sa ospital, naghihintay na doon ang ina at kapatid ng bride at nalaman na lang din nila mula sa daddy ni Samantha na patay na ito. Critical din ang lagay ni Eric noon kung saan nagkaroon siya ng mga open fractures na baling gulugod o spine at malalang trauma sa kanyang buong katawan. Yung parehong mga paa niya ay nabali rin, nagtamo siya ng brain injuries, na ang isa pa nga sa kanyang mga mata ay nagkulay itim at purple na, at walang tigil din ang pagtulo ng dugo sa kanyang muka. Wala itong malay sa loob ng ilang araw at ayon pa sa kanyang ina, ng mismong oras na nakagising ito, ang una niyang hinanap ay kung nasaan si Samantha. Yun lang ang paulit-ulit niyang tinatanong, kaya syempre mahirap man, kinailangan sabihin ng kanyang ina ang malungkot na balita na wala na ang kanyang asawa at hindi ito nakaligtas. Pagkarinig niya noon, gumuho ang kanyang mundo at walang tigil ito sa kakaiyak. Ayon pa sa isang interview na ginawa niya kalaunan, ang gabing iyon ay ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Pero ngayon, wala na siyang masyadong maalala. Hinihiling din niya na sana may maalala siya kahit konti sa kanilang kasal, pero ang natirang memorya na lang di umano sa kanyang isipan ng gabing iyon ay nang sinabi ni Samantha na sana hindi matapos ang araw na to. Ang sunod niyang naalala ay nang nagising siya sa hospital nang hinahanap si Samantha. Kinuha raw ni Jamie mula sa kanya ang isang napakabuting tao na hindi dapat nawala ng ganoong kaaga. Nagkluksa ang lahat sa pagkamatay nito dahil sobrang malapit pa naman ang pamilya ng isa't isa sa kanila. Minahal na ng pamilya ni Eric si Sam na parang tunay nilang anak, kaya maging sila ay parang nawalan ng isang mahalagang tao. Ang kapatid naman ni Samantha na si Benjamin na siyang nagmamaneho ng golf cart ay nagtamo rin ng malubhang pinsala. Nagkaroon ito ng separated joints sa kanyang tadyang, may 2 nabaling vertebrae sa kanyang likod at severe road rash dahil sa pagkakaslide niya ng mabilis sa kalsada nang siya'y tumilapon. Ibig sabihin, napudpod o natanggal ang kanyang balat.
During sa kanyang recovery, kinailangan siyang ipadala sa burn unit upang sumailalim sa mga iilang surgeries para malinis at screen graft ang kanyang mga sugat. Sa sobrang lala ng mga natamong pinsala ni na Eric at Benjamin, marami pa nga ang nag-akala na baka hindi sila tumagal ng isang gabi sa hospital. Pero sa kabutihang palad, pareho naman silang nabuhay. Sa isang himala naman, ang anak niya si Brogan ay hindi napuruhan at nagkaroon lamang ito ng pasa, galos at mild concussion. Habang ginagawa ng mga medical teams ang lahat para matulungan ang mga biktima, inasikaso naman ng pulisya ang pag-iimbestiga sa banggaan. Napaka-obvious para sa kanila na ang driver ng kotse na si Jamie ay sobrang sabog. Amoy na amoy nila ang alak mula sa kanyang damit at lalong-lalo na sa kanyang hininga. Tinanong rin nila kung saan ito papunta at ang kanyang sagot ay pauwi na raw siya. Gayunpaman, kagaya ng nabanggit ko kanina, baliktad ang direksyon na pinatutunguhan niya mula sa kanilang bahay. Kaya hindi sigurado kung uuwi na ba talaga ito o kung may plano pa siyang pumunta sa isa pang bar. Tinanong rin nila ito kung siya ba ay nakainom at mabilis naman itong sumagot na hindi. Pero sinundan niya ito ng paliwanag na uminom lang daw siya ng isang beer at isa pang alak. Nang tinanong siya kung anong klaseng inumin iyon, sinabi niyang ito ay isang tequila pineapple. Pinarate rin sa kanya ng mga officer pagkatapos kung gaano siya kalasing sa scale na 1 to 10 at confident itong sumagot na 8. Di tumagal, hindi na nila nagawang ipagpatuloy pa ang interview dahil humingi na ito kaagad ng abogado. Hindi na rin sila nakagawa ng sobriety test dahil hindi niya hinayaan ng pulisya na gawin ito. Kasi kapag makumpirma nila na mas marami siyang nainom kaysa sa kanyang sinabi, siguradong-sigurado na sobrang lasing ito sa puntong hindi na niya alam ang nangyayari sa kanyang paligid. Kalaunan, inaresto nila si Jamie Komorowski ng mga oras na iyon, ngunit kinailangan pa nila itong i-remind ng 3 beses kung bakit siya inaaresto. Muli nila itong sinubukang kumbinsihin na kumuha ng breath test pero mariin siyang tumanggi at paulit-ulit lamang na humiling na ipatawag ang kanyang nobyo at ang kanyang ama. At upang makuhanan siya ng dugo para sa blood test, nagdesisyon na lamang ang mga officer na humingi sa judge ng warrant para mapasunod ito. Pagkabalik ng resulta, doon na nila nalaman na ang alcohol level sa kanyang katawan ay 3 beses na mataas kaysa sa legal limit. Kadalasan di umano sa mga ganoong level, halos hindi na makagising ang iba na ang ibig sabihin ay lalong mas mahirap ang pagmamaneho ng kotse. Nang puntong iyon, sinampahan siya kaagad ng pulisya ng 1 count ng reckless vehicular homicide at 3 counts ng felony DUI or driving under influence with death or great bodily injury. Narinig niyo na ba ang quote na bad things happen to good people? Madalas itong sabihin ng iba kapag may nangyaring isang bagay na parang unfair o hindi karapat-dapat na pagdaanan ng isang tao. Yun ang mismong naramdaman ng mga nagmamahal kay Samantha nung dumalo sila sa vigil nito sa mismong beach kung saan sila ikinasal. Si Samantha daw kasi ang tipo ng taong madaling pakisamahan at sadyang mabilis mong makagaanan ng loob. Kapag pumasok ito sa isang kwarto, hindi mo raw maiiwasang lumingon dahil sa kanyang mga ngiti. Nagtagpo ang landas nila ni Eric noong taong 2019 kung saan pareho silang lumipat ng lugar ng 2 beses para lamang makasama ang isa't isa, nagampo ng isang pusa at nagsimulang gumawa ng mga plano para magpakasal at magkapamilya. Nagpasya silang tumira sa Folly Beach na siyang pinakapaboritong beach ni Samantha sa buong mundo at naglalakad sila doon ng at least 1 beses sa isang araw. Isa itong espesyal na lugar para sa dalawa pero dito rin pala siya magpapaalam sa kanila. Kaya sa vigil ni Sam, hindi mapigilan ng mga taong magtanong kung bakit nakakaranas ng mga masamang bagay ang mabubuting tao. Pero sa hindi inaasahan, ito rin ang parehong sinabi ng ama ni Jamie sa kanya pagkatapos niyang magtanong kung bakit siya inaresto at kung bakit kinakailangan niyang makulong. Things happen to wonderful people, and that's what happened. Now you have to make the best of the situation. Sa halip na paintindihin siya nito kung ano ang nagawa niyang mali, pinakalma pa siya ng kanyang ama, nagpapaliwanag na bahagi lang daw yun ng tadhana at wala na sila magawa kundi tanggapin ito. Kaya ngayon, kailangan lang daw nila mag-focus kung paano nila ito malalampasan at tutulong ito sa kanya para mas maging mabuting tao.
Hindi ko alam kung paano naisip ng kanyang ama na nag-a-apply kay Jamie ang quote na iyon dahil wala namang masamang bagay na nangyari sa kanya. Sa katunayan, siya pa nga ang gumawa ng masama. Sa video din ng kanilang pag-uusap mula sa kulungan, bagaman nakikinig siya at tumatango sa kanyang ama, bigla-bigla na lang itong nagmamaktol o sumisigaw na parang isang bata. Ang nakakataas kilay pa, sa halip na pagsabihan siya nito dahil isipin nyo, 25 years old na si Jamie, ngunit nag-focus lamang ito na pakalmahin siya at iparamdam sa kanya na papabor sa kanila ang mga bagay. Siya ngayong nakapatay ng tao pero parang siya pa yung biktima sa kanilang inaasta. Ang isang reklamo pa nito sa kanyang ama ay kung bakit daw sobrang involved ang media sa kaso. Ang paliwanag ng kanyang ama dahil mabenta daw ang kwento. Ngunit hindi naman ito nagustuhan ni Jamie dahil hindi daw iyon nakakatulong sa kanya. So involved in it. Why are they so involved in it? Like, but that's not gonna help me. Like, oh my God, it's gonna be so bad when I get out. Everybody's gonna be so mean to me. Oo, hindi man lang siya concerned sa mga nabangga niya at para bang ang lahat ng bagay ay umiikot lamang kung paano aapekto sa kanyang buhay ang mga pangyayari. Sa isang punto pa habang siya ay nakakulong, nagrereklamo din ito kung kailan daw niya makukuha ang kanyang mga coloring pencils dahil gusto niyang magkulay. Madalas din siyang magmaktol sa kanyang ama na hindi siya masamang tao at na mawawala daw ang kanyang boyfriend at pusa pagkalabas niya ng kulungan. Ang ama naman niyang konsentidor ay nakikinig lamang sa kanya at patuloy siyang pinapatahan. Oh my God, okay. I have to like say goodbye to Evan, my cat. Don't worry about Evan and the cats and stuff right now. You worry about yourself. You understand? Sa loob ng detention center, palagi rin ito nagrereklamo sa sitwasyon niya sa loob, kagaya na lamang na wala raw siyang control para sa TV, walang yoga mat para makapag-ehersisyo, o di naman kaya hindi daw niya gusto ang mga options sa pagkain. We know, honey, okay? I'm gonna be loud on the freaking road. I said this could happen to anyone. Like, why me? Like, why me of all people? Why me? I don't understand. May punto namang parang nagpapakita siya ng pagsisisi, pero hindi lang natin alam kung ito ba ay tunay. Pakinggan nyo na lang ang halimbawa nito sa kanilang pag-uusap nang humingi siya ng patawad sa kanyang mga magulang. I'm so sorry. Jamie, listen, there's nothing to be sorry about. It's a tragic accident. You did not do anything on purpose. It was a tragic accident, okay? All right? You don't need to tell me ever that you're sorry for what happened. You understand? Medyo maintindihan din naman kung bakit siya ganoon base sa klase ng buhay at pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Lumaki si Jamie sa New Jersey at ayon sa mga impormasyon, may-ari daw ng isang matagumpay na multi-million business ang kanyang ama. Kalaunan, lumipat ito sa South Carolina para mag-aral ng kolehiyo at pagka-graduate niya, nagsimula siya magtrabaho sa isang lokal na Mexican restaurant. Dagdag pa doon, nag-undergo din di umano ito ng therapy para sa anxiety at depression bago nangyari ang banggaan. Maliban sa mga detalyeng ito, wala na masyadong iba pang pinalabas na impormasyon sa publiko tungkol sa kanyang personal na buhay. Mula naman sa salaysay ng kanyang mga magulang, inamin nila na may addiction daw sa alcohol si Jamie pero kinukumbinsi naman daw nila itong mag-rehab. Ang problema lang, hindi naman nakikinig sa kanila ang anak. Ayon din sa pagbabackground check ng mga officer sa kanya, napag-alaman nilang hindi pala iyon ang unang traffic violation niya. Mula 2018 hanggang 2019, nakatanggap siya ng 3 speeding violation at noong April 5, 2023, ilang linggo lang bago ang trahedya, nag-plead ito ng guilty sa hindi paggamit ng turn or stop signal. Kaya dito pa lamang, makikita ng may pattern talaga ito ng pagiging irresponsable. Bago ang paglilitis ng kaso, pinagpilitan ni Jamie at ng kanyang pamilya na hindi siya mapanganib na tao at na ang nangyari ay resulta lamang ng adiksyon niya sa alak na pwede namang masolusyonan. Dahil dito, dapat payagan daw siyang makapagpiyansa habang hindi pa nagsisimula ang paglilitis.
Samantala, sumagot naman ang ama ni Samantha sa kanilang mga pahayag at nagsabi na isa ngang panganib sa komunidad si Jamie dahil ano na lang ang mangyayari kung muli itong babalik sa pag-inom. Ilang tao na naman daw ang mapapahamak niya pag nangyari iyon. Dagdag pa ng kapatid ni Samantha na si Nathan Miller, sinabi niya sa judge na ang pagmamaneho nito ng lasing at nang ganoon kabilis sa isang makitid na residential street ay nagpapakita na sadyang hindi siya nag-iingat na wari ba'y may intensyon talaga itong makasakit ng tao. Hindi daw ang alkohol ang problema kung hindi si Jamie mismo. Para sa kanila, hindi sapat ang kanyang pagkaresponsable para pagkatiwalaan ng ganun-ganun na lang dahil may history nga ito ng hindi pag-a-attend sa kanyang mga hearing para sa mga previous traffic violations niya. Pinunto rin nila na kung papayagan itong makapagpiyansa, hindi nila masisigurado na wala ng susunod pang mga biktima kapag magdesisyon itong uminom muli ng alak. Sa isa pang video call na na-leak mula sa kulungan, sinabihan siya ng kanyang ama na kung sakaling payagan siya ng judge na makapagpiyansa, kinakailangan niyang pumasok sa rehab ng mga ilang linggo. Bagaman tumango ito, klarong makikita mo ang pag-irap ng kanyang mga mata na wari ba hindi siya ganoon kainteresado. Okay? Okay. That's part of it. Right? How long is that? 4 to 6 weeks. All right. Well, listen. If it helps the case, then I'll do it. Might help you a little too. Sure. Sa kabutihang palad, hindi naman pumanig ang judge sa kanya at hindi nila ito pinayagang makapagpiyansa. Gayunpaman, marami pang mga bagay na nagpapakitang ginagamit talaga ng kanilang pamilya ang pera para makakuha ng pribilehiyo sa loob ng kulungan. Isang halimbawa na lang ay ang pagsabi niya sa nobyo na tutulungan daw siya ng sheriff na makalabas doon dahil nangako ito sa kanyang ama. My dad said not for you not to talk to anyone about this or anything, but the deputy sheriff, the head person of Charleston County, I met with her today, and she's trying to help me out. That's good. And she is you don't need I don't want you in here, you should be with your family, blah blah blah. So that's really good. Sa huli nitong March 4, 2024 lamang, pagkatapos ng halos isang taong pagkakakulong sa detention center, nagpalabas na ng desisyon ang judge na pwede na itong temporaryong palayain mula sa bilangguan. Pero kabilang sa mga kondisyon ng kanyang paglaya ay na kinakailangan niyang magbayad ng bond sa halagang $150,000 or 8.4 million pesos, isa ilalim sa house arrest, magsuot ng ankle monitor 24/7 at ng isang device na nagdedetect ng alcohol consumption ng isang tao. At ang pinakamahalaga, bawal rin siyang magmaneho. Sa ngayon, tumatakbo pa rin ang paglilitis at kung sakali man siya ay makonvict sa mga kaso na kasampa sa kanya, pwede siya makatanggap ng parusang 10 taong pagkakakulong para sa reckless vehicular homicide at karagdagang 15 years naman para sa felony ng driving under the influence. Isang patunay ang kaso na ito na kapag ang isang anak ay pinalaki ng hindi nasasanay na harapin ang konsekwensya ng kanilang mga desisyon, siguradong hindi nila makikita kung may nagagawa silang mali o makaramdaman lang ng simpatya sa iba kapag may nasasaktan silang tao. Sana matanggap ni Samantha ang hustisyang nararapat para sa kanya upang maturuan din ng leksyon si Jamie na hindi niya pwedeng malusutan ang lahat ng bagay dahil lamang meron silang pera. Kung iisipin din, kahit makulong pa ito ng ilang taon, at least pwede pa rin niyang makita at makasama ang kanyang pamilya ng matagal na panahon pa. Pero ang pamilya ni Samantha, kailanman hindi na nila ito muling makakapiling. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi niyo sa kaso? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.